Yes, Rice. Magcha-transfer po yung heat. So, mag-iinit po yung tubig. Ayan, magta-transfer yung heat. Kaya later on po is iinit yung tubig. Ayan, thank you po Rice and Donald. So, yun, tama nga po, ano. So, once na binuksan natin tong stove na to, no, maya-maya, iinit na yung kaldero. And then, later on, no, hanggang yung water, no, sa loob po nung kaldero is mapapansin yung kumukulo na siya. So, ano kaya yung mga methods, no, ng heat transfer na nangyayari dito? Okay. Sabi diyan, no, stove produces fire, then it heats, and then, no, ayan, stove produces fire, then heat moves, and then pupunta doon sa, the heat will moves doon sa pot. So, iinit ngayon tong pot na ito. And then, maya-maya, no, mag-start ng kumulo yung water natin dito. So, dito, ang tawag po dyan, no, sa process na yan, is the heat transfer. So, from doon sa pot natin na binuksan mo, hanggang yung pot natin ay uminit, hanggang yung water po ay kumulo. So, the process na meron po dyan is the heat transfer. No, that is called heat transfer. So, ano-ano kaya yung mga methods, no, in heat transfer? Do you have any idea what are the methods, no, dito sa heat transfer? Ano ba yung methods? Yes, Rice? Conduction po. Yes, conduction. Ano pa? So, conduction, no, is one of the methods ng heat transfer. Ano pa aside from conduction? Yes po, Sophia. Yes, Sophia. Nakaano yata ang ano mo, Sophia. Hindi ka namin marinig. Ayan. So, before we proceed doon sa different methods of heat transfer, so let's identify muna what is heat. Sabi dito, heat is a form of energy that can be transferred from one object to another or even created expense of the loss of other form of energy. So, heat, no, it is an energy that transfer galing sa hotter body papunta doon sa cooler body. So, bakit kaya ganun yung flow, no, ng heat dito? Sabi dyan, i-transfer galing daw doon saan? Sa hot body papunta doon sa mas malamig na body. So, bakit ganun kaya yung flow, no, ng heat galing doon sa mainit papunta doon sa malamig? Ayan. So, dyan, heat, no, the energy that transfer from a body with a higher temperature to a body with a lower temperature. So, the transfer of heat, no, bakit ganun yung flow niya, no, from a higher to a lower, no, because, no, of the difference in temperature, no, pagkakaiba sa temperature, kung saan po, no, mayroong basic rule dyan, no, nasa book niya yan, yung basic rule, page 264. Now, what is the basic rule dyan? Sinasabi dyan that heat transfer from a hotter body to a cooler body or from a higher temperature to a lower temperature. Galing dun sa mainit, papunta doon sa malamig. Kung saan ang effect, no, ayun nga, the heat will transfer, no, doon sa malamig, no, and then papunta doon sa galing sa mainit papunta doon sa malamig. Ano pa? Heat transfer of energy is due to
temperature difference. Ayan. So, some student, no, they have taught na yung heat and temperature is almost same lang po, no, yung kanyang meaning. No? But itong dalawang ito, no, so heat and temperature ay magkaiba po iyan. Wherein si heat, no, that is the total energy. While dito sa temperature, no, the measure of the average energy. No, si heat, that is the total energy, while the temperature, that is the average energy. Okay? Dito sa heat din, no, yung kanyang SI unit is in joules. Dito naman sa temperature, no, sabi dyan, the SI unit of temperature is Kelvin. Okay, ano pa? Sa temperature, it can measure using a thermometer po. Okay, so yan ang kanilang pagkakaiba. Si heat is the total energy, while the temperature is the average energy. SI unit ng heat is joules, while the temperature is Kelvin. Ayan. So again, si heat po, no, it flows from a higher temperature to a lower temperature. So, we will discuss, our topic po is heat transfer. So, what are the methods of heat transfer? Ang sabi kanina ni Rels, one of the method is the conduction. So, dito, no, kung mapapansin niyo dyan sa ating diagram, no, yung ating kaldero, it transfer heat, no, to water. No? Kaya siya ay kumukulo habang katagalan. So, ano kaya yung heat transfer na nangyayari dyan? Kung saan nagtatransfer ng heat yung pot papunta sa ating water, kaya siya kukulo. No, ano kaya ang transfer, ano kaya yung heat transfer, yung method po na nangyayari dyan? Another one, dyan naman sa ating next na example is yung heat na galing sa ating stove is natatransfer naman sa ating kaldero. So, ano naman kaya yung method, no, ng heat transfer na meron dyan? Another one. Ayan naman. Yan naman po is yung heat na galing sa ating stove, yung heat na galing sa ating pot, at yung heat na galing sa ating water is nagra-radiate. Ano namang tawag sa method na iyan? Ayan, another one, another scenario po. Sabi dito, what form of heat transfer is used, no, kapag tayo ay nagpa-plansya ng damit? No, ayan, naranasan nyo ba magplansya ng damit? Ano kaya yung heat, yung method na meron dito, or the heat transfer na nangyayari dyan habang kayo ay nagpa-plansya ng inyong damit? Another scenario, sabi dyan, what form of heat transfer is used not to boil the soup? For example, nagluluto kayo ng noodles, nagluluto kayo ng sopas, ano kaya yung tawag dun sa heat transfer na yan? Kung saan napakulo mo na, no, yung sabaw. Ayan, another scenario, sabi dyan, it is a sunny day and you are playing outside. Suddenly, you feel that your skin become hot. No, paano daw nangyayari yon? So, anong heat transfer ang meron dito? Na yung nararamdaman mo yung init na galing sa ating araw. Ayan. So, we will discuss the methods of heat transfer. So, what are the methods of heat transfer? We have conduction, convection, and radiation. So, those are the three methods of heat transfer. Ayan. So, first one po is conduction. Pakibasa mo nga po to, Rice. Conduction.
is the process in which the transfer of heat takes place between objects by direct contact. Ayan, The key of conduction is direct contact. Ayan, thank you po, Rice. So, in conduction, no, heat transfer through direct contact, no, between doon sa mga objects. So, direct contact ha, dapat magkadikit. No? For example, dun sa ating mga example kanina, kung saan si stove ay pinainit si kaldero. No? That is an example ng conduction. No? Kailangan nakadikit po yung kaldero dun sa ating stove para matransfer yung heat. Okay, so again po dito sa conduction, no? Natatransfer si heat through direct contact. Ano pa? Sabi dyan, conduction takes place, no, in direct contact nga daw. So this one, itong conduction, kadalasan po itong nangyayari saan? No, sa mga solid materials. Okay? So, again, conduction is possible sa mga solid and also sa ibang liquids. So, the flow of heat here sa conduction is galing doon sa higher temperature papunta sa lower temperature. So, that is the flow ng energy dito sa conduction. Galing sa higher temperature papunta sa lower temperature. Like dun sa example natin kanina, no, galing doon sa stove, kung saan may mataas na temperature, papunta doon sa lower temperature, yung ating kaldero. Okay? Sa conduction. So, bakit ba possible yung conduction sa solid? Okay? Kasi nga po, no, kung maaalala nyo, si solid po, ano ba yung mga particles na meron dyan sa ating solid? Diba po sa solid, they have a closely packed particles. Wherein, dahil nga sila ay sobrang lapit, magkakalapit sa isa't isa, ang tendency no, sila ay nagbabibrate. Na yung vibration dyan is malakas. So, they can interact doon sa mga malapit na molecules. Okay. So, papaano nangyayari? So, dyan po sa conduction, when particles sa mainit na object is, sabi kanina ba nagbabibrate? Ang ano dyan, pag nag-vibrate dyan, it will collide doon sa mga malapit na particles sa kanya. So, kapag bumunggo yung mainit na particles doon sa malalamig na particles, so, may sasalin nila yung init. So, yung mga cold particles na yan, later on, magiging warm na sila. Okay, so, ganyan po ang pag-transfer ng heat under conduction. So, magbigay nga kayo ng example, magbigay kayo ng mga scenario under conduction. Can you give an example na nangyayari itong heat transfer na to, conduction? Makapagbibigay pa kayo ng example dyan sa ating conduction. Kung saan ang heat transfer is through direct contact. So, what are the example dito? Ayan. First one sabi dyan, fan is direct contact with the fire. This is an example of conduction. So, ano pa ang, ano dyan, yung naglagay ka ng kutsara. No? For example, nagtimpla ka ng Milo, naglagay ka ng kutsara doon sa, dahil hinalo mo tapos iniwan mo na lang siya doon. Mapapansin mo po, maya-maya, mainit na yung kutsara. No? Nilagay mo yung kutsara doon sa tinimpla mong Milo. Maya-maya, mainit na siya. So, that is an example of conduction. Kung saan na-transfer yung heat galing doon sa water mo, sa tinimpla mong Milo, na-transfer yung heat papunta doon sa kutsara. Okay, direct contact para maisalin yung heat
or para ma-transfer yung heat. Ano pa? Yung hinawakan mo yung mainit na kaldero. That is a direct contact din. Okay? That is an example of conduction pa rin. Hinawakan mo yung mainit na kaldero, napasok ka. Okay? Ano pa? Yun nga, ipagpaplansya ng damit. No? That is an example of conduction. Okay? Wherein the heat moves from doon sa plancha papunta doon sa damit. So those are the example of conduction. Okay, next one. Ayan, sabi dito, now what do you think is the reason bakit po yung mga ating ginagamit sa panluto ay gawa sa mga metals? No, ano kaya yung reason bakit yung mga ating mga ginagamit sa pagluluto ay gawa sa metals? Okay? So, diyan, no? Sabi diyan, conductors. No, those are the materials that allow thermal energy to readily flow through them. So, pag sinabi natin conductor, again, those are materials na ilaalaw nilang dumaan sa kanila, no, yung init. Okay? Dahil ang mga conductors, like yung ating mga copper, aluminum, yung iron, no, meron po silang free-moving particles that they can transfer heat ng mabilisan. Okay, again po, yung mga lutuan natin, no? Bakit yung ating mga ginagamit sa pagluluto ay gawa, no, sa metal? Kasi nga, no, they allow heat, no, to pass through them. Okay? Kung mayroon tayong conductor, we also have the insulator. Bakit kaya yung mga ating mga kaldero, yung hawakan nila, napansin nyo yung hawakan nila, gawa sila sa rubber or plastic. Na mayroon tayong mga ganyan. Yung ating mga sandok, no, yung kanilang hawakan, gawa sa rubber or sa plastic. Bakit naman kaya? No, na ganun ang kanilang pagkagagawa. So, dyan naman po, si insulator po, no, they are the materials that slow down or kaya naman po, they prevent heat, no, from passing through. No, itong mga insulator na to. Kasi nga, yung ating mga insulator po, no, meron silang tightly packed na particles. Okay? Kung saan they do not transfer heat easily. No, ano-ano yung mga example ng ating insulator? No, kung saan piniprevent nila yung pag-flow ng heat. No, yung ating mga wood, 'di ba? Meron tayong mga sandok na gawa sa wood. Okay, ano pa yung mga ating mga rubber, kung saan minsan nakikita natin to doon sa mga hawakan, no? Nakabalot, no? Ito po ay ginagamit, no, para ma-prevent, no, or maiwasan yung ating pagkapasok. So again po, pag sinabi nating conductor, no, those are the materials that allows heat. While yung insulator, those are the materials that prevent or slow down, no, yung pagpass ng heat. Okay? So, for example, nagluto ka, yung kaldero, no, yung iyong pot, gawa po yan sa isa po yung conductor. Yung pot holder naman, no, that is insulator naman. Okay? So, there are, ayan, before we proceed sa convection, dyan sa book mo nyo, page 265, dyan sa book nyo, no, there are factors that can affect the rate of heat transfer sa conduction. No, ano-ano yung mga factors na yan na nakaka-apekto doon sa bilis ng pag-transfer ng heat under conduction. So, we have the temperature difference, ano pa, cross-sectional area,
and then yung length or yung distance na tina-travel nung heat. So those are, yan yung mga factors, no, na nakaka-apekto dun sa bilis. So dito, sa temperature difference, sabi dyan, the greater the temperature difference sa pagitan po ng dalawang object, no, the faster the heat flows from hotter to the cooler. No? So, greater temperature difference, no, mas mabilis yung heat flow sa isang object from hotter to cooler. Next one, yung cross-sectional area. No, bakit nakaka-apekto to doon sa bilis ng pag-travel ng heat? So, dito, mas mahaba po yung path, no, mas mabagal syempre yung pag-transfer ng heat. Okay, kasi mas malayo yung kanyang travel, no? So nakaka-apekto din yung distance po, no, sa pag-travel ng heat. Mas malayo, mas mahaba, syempre mas mabagal yung pag-transfer ng heat. Another factor is the time. So mas matagal, no, yung contact ng isang object dun sa heat, no? Anong mangyayari? Mas madami or mas iinit na yung isang object. For example, mas matagal mo inilagay yung isang pot sa stove. So, syempre, mas mainit yun. Pagtanggal mo dun, mainit. Sobrang init na po yan. Pero kung saglit mo lang na ilagay yung kaldero doon sa stove, no, anong mangyayari doon? No, mas malamig siya. Okay, so ganun po, nakaka-apekto din yung time. The longer the contact, no, the more heat is mata-transfer. So those are the factors, no, na nakaka-apekto sa rate ng heat transfer. First one, the temperature difference, pagkakaiba ng temperature. Another one, the cross-sectional area. Okay, and then yung length, and then the time. So we proceed. Next one, another method po ng heat transfer is the convection. So convection is the transfer of heat by the movement of fluid. So convection is happens, no, by actual motion, no, of the medium, like yung liquid po. So the transfer of heat through the movements of fluid. Ayan. So dito, the transfer of heat, no, through the movement po ng fluids, or pwede din sa gas ito. So wherein yung warm fluids rises, tataas yan, and then yung malamig na fluid will sink or bababa. Kung saan dyan, nag-create dyan ng cycle para po maikalat yung init. Okay. So dito, fluids, materials that flow. No? Fluids are materials that can flow. No? Kasi they have no fixed shape. Unlike yung solid, may fixed shape yan. Dito sa fluid, they have no fixed shape. And they can move freely. Itong ating fluid. So convection is possible po sa mga liquids and gases because, no, their particles can move fast with each other. Ayan, sabi dyan, convection, transfer of energy by the rising, pagtaas, or sinking, pagbaba, no, of matter due to density difference. So, bakit kaya dito sa convection daw, no, yung pag-transfer ng energy, merong sinking and rising, no? Dahil daw doon sa density differences. Ayan. Kasi nga po dito, no, when a fluid is heated, kapag nainitan yung tubig, anong mangyayari? No, kapag nainitan yung fluid, no, it becomes less dense. So dahil less dense siya, anong mangyayari? No?
it will rise. No? Tataas siya. Kapag naman po lumamig, no, it becomes denser naman. Dahil denser siya, ang tendency niya is it will sink. Okay? So, yung cycle na yan, yung rising and sinking na yan, no, due to density differences, dahil yung isa less dense and then the other one is denser, no, yung rising and sinking niyan, no, is it will create, no, a convection current. Okay, so yan naman yung kanyang heat transfer dito sa convection. Okay. Ayan. So, ano ba yung convection current na yan? So, for example, meron tayo dyan. Yung example natin dyan, may kaldero dyan. Tapos, may kumukulong tubig. So, kung mapapansin nyo dyan, may arrow. Yung red na arrow, papunta sa taas. Yung blue na arrow, papunta sa baba. Okay, so yung red po na arrow, yan yung rising na fluid. Okay, while yung blue, yan naman yung fluid na nagsisink. Okay, so dito, ang nangyayari dyan, no, yung warm fluid, it will rise. No, the warm fluid rises dahil nga, no, it is less dense. While yung cooler fluid natin, represented by the blue arrow, no, it will sink. No, bababa siya dahil, no, it is denser. No, so sabi nga diyan, kapag itong cycle na to is mag-continue, no, transferring of heat happen. Ang tawag natin dyan, that is the convection current. So, ganyan ang nangyayari po ha sa convection. Okay? Rising and sinking. Kapag mainit, tataas siya. Kapag malamig, bababa siya. Okay, convection, no, warm air rises. Sabi kanina, hindi lang siya possible sa liquid, it also possible sa gas. Okay? For example, yun yung nagkakape kayo. No, sadyaan, the warm air rises because of the heat of the fluid. Now, convection happens in liquids and in gas. So, what are the example dito? Ano-ano yung mga scenario kung saan makikita natin tong heat transfer or possible tong heat transfer na to, the convection. So, one of the example, yun nga, yung pagpapakulo mo ng tubig. That is an example of convection. Pag nagpapakulo ka po ng tubig, wherein yung hot water will rise, tataas, and then the cooler water moves down. That creating a cycle. Another example po dito sa convection is the yung Earth's mantle. Na dito wherein yung hot magma rises, no? And then yung cool magma will sink. Okay? Kaya nga po, yan po yung reason, no, nung paggalaw ng ating mga plate. Na bakit gumagalaw yung mga plate natin? Na because doon sa rising and sinking of the magma. Another one, na example ng convection is yung room heating. Now we're in warm air from a heater rises and cooler air moves down to be heated. Another one example ng convection yung nasa book nyo, page 269. No, dito naman, no, sabi dito, convection current
is nararamdaman daw natin sa ating mga bahay, especially ngayon sobrang init. So ano ba ang diyan po dun sa mga may bahay na may mga 2-story house. So sabi ano daw nangyayari diyan kapag mainit katulad ng ganito, no? Sabi diyan, the upper level is warmer, no, than the lower level. Napapansin nyo ba yan? No, doon sa may mga may second floor, no, yung mas mainit daw saan? Mas mainit doon sa taas kaysa doon sa baba. Okay? Ano pa example? Ano pa dyan? The direct sunlight hits a portion of ocean. Ayan, ang sample nito is the sea breeze na dito sa book nyo, wherein warm air over the land, no, will rises, and then yung cold water will bababa. Nagre-record na lang ako, tapos mo. I-install ko pa ako nito. Done. Okay, next one, another methods of heat transfer is the radiation. So radiation is a transfer of energy from its origin to the surrounding. Now, example natin kanina dito is yung heat na galing sa stove, yung heat na galing sa pot, yung heat na galing kanina doon sa water. Okay? Wherein, sabi niya, the transfer of energy from its origin, no, papunta sa kanyang surrounding. Okay? So, dito, radiation is the transfer of heat, no, through, ayan, electromagnetic waves. Without, hindi na kailangan dito ng contact, hindi na din kailangan ng medium, no, para sila ay matransfer. Unlike kanina doon sa convection and conduction, they need a medium, no, to transfer heat. Dito po sa radiation, no, it can transfer heat through electromagnetic waves, no, without direct contact or without medium. Okay. Sabi dyan, radiation heat moves to empty space. Ayan. So, heat moves to empty space na by radiation. Kasi nga, di ba, it can travel as electromagnetic waves. Like yung ating infrared waves na galing sa ating sun. So, it can travel into an empty space. So, unlike sa conduction and convection, kung saan nga kailangan po nila or they need particles to transfer heat, sa radiation, no, hindi niya na kailangan ng medium, no, para siya ay makapag-transfer ng heat. No, it can move through a vacuum or yung sinasabi nga nating empty space. Yeah, no medium like water, air, no, dito sa pag-transfer ng heat under radiation. Yan, another again, no, radiation can transfer of heat by means of electromagnetic waves. So, what are the example, no, kung saan mabivisualize natin tong radiation? No? So, for example, no, yung ating sunlight, no, the sun's heat reaches, no, through earth, through space. That is an example of radiation. Ano pa pag tayo po ay nagka-campfire? No, ano doon, di ba, nafe-feel natin yung init na nagaling doon sa fire na without touching it, kaya natin ma-feel yung init nun. Another one is yung, for example, yung light bulb, wherein yung glowing bulb, nag-iinit po yan ng heat as infrared radiation.